Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito kay Bagyong Luis. Si Bagyong Luis nga po bilang isang tropical depression, yung pinakasentro po niyan ay nasa coastal water na nga po ng Maconacon. At tinataglay pa rin po nito yung lakas na abot na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. At may pagbugso pa po yan na abot na 75 kilometers per hour. Ito nga po ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Kung mapapansin nyo nga po habang papalapit naman itong isang malakas na bagyo na si Super Typhoon na Dolphin, ay yan naman po yung pinakamagiging main factor para humina pa lalo itong si Bagyong Luis dahil hahatakin nga po yan ni Super Typhoon na Dolphin. At sa ngayon nga po, nakataas pa rin ang mga storm wind signal number 1 sa central and eastern portion ng Cagayan. Dito nga po sa Enrile, sa Tuguegarao City, sa Peña Blanca, sa Piat, Santo Niño, dito po sa may Gonzaga, Alcala, sa Amulong, Santa Teresita, Baggao, dito po sa Solana, Rizal, Santa Ana, Gataran, sa Igig, Lasam, Apari, Balisteros, sa Abulog at Alakapan, signal number 1 din po dyan, pati po sa Pamplona. Including Babayang Group of Islands ay signal number 1 din po dyan. Kaya mag-ingat nga po yung ating mga kababayan. At signal number 1 din po sa may parte ng Isabela, eastern and southern portion ng Payao. At signal number 1 din po sa may eastern portion ng Mountain Province. Kaya mag-iingat nga po yung ating mga kababayan dito nga po sa mga nakataas na storm wind signal. At ayon nga po sa ating latest update ng ating European Center, stable pa rin nga po na itong si Bagyong Luis ay posibleng malusaw po yan by August 5. At ito namang si Super Typhoon Dolphin ay bumaba yung chance niya na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero ito po ay posibleng maglandfall nga po dito sa may parte ng China. At yung isa pang minomonitor nga po natin na posibleng kasunod na bagyo ni Super Typhoon ng Dolphin, as of now magiging magiging stationary lamang po siya sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So expected nga po natin makakaranas ng mga pagulan ang Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and Aurora. Asahan natin dyan yung mga biglang pagbuhos ng pagulan at may mga kasamang pagbugso ng hangin. Sa may parte naman po ng Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon, natitirang bahagi ng Cordillera, at ganoon din po sa may Cagayan Valley, at natitirang bahagi ng Central Luzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, at Marinduque. Apektado pa rin po yan ng extension naman ng kaulapan ni Bagyong Luis. So asahan po natin yung makulimlim na kaulapan at yung mga scattered rain shower and thunderstorm. Habang Western Visayas naman, Negros Occidental and Palawan ay apektado po yan ng southwest monsoon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po August 4, ay nasa coastal water pa rin po yan ng Maconacon. At pagdating nga po ng gabi ng August 4, ito po ay tuluyan ng lalayo. Pero bagamat lalayo yung sentro niyan, makikita naman po natin sa ating satellite image na makakaranas ng matinding pag-ulan ang western section ng ating bansa, including Metro Manila at Mindoro provinces. Kaya maghanda nga po yung ating mga kababayan dyan, lalo po bukas ng gabi. Pagdating naman po ng August 5, so possible nga po by August 5 ng madaling araw, tuloy-tuloy po makakaranas ng pagulan ang malaking bahagi ng western section ng Central Luzon, including Metro Manila and Mindoro provinces, kasama po ang Palawan. Pagdating naman po ng August 5 ng gabi, tuluyan na nga malulusaw itong si Bagyong Luis, at habang lumalakas itong si Bagyong Dolphin. Pagdating naman po ng August 6 ng madaling araw, so expected natin western section ng ating bansa ay makakaranas pa rin nga po ng mga pagulan dahil po sa paghatak ng habagat.
Bagyong Dolphin naman po, no, ito po ay dalawang senaryo. Posible po yung kung sakali magkakaroon ng high pressure area sa parte ng Japan, posibleng bahagyang bumaba ito. Pero kung tuloy-tuloy nga po, no, yung ating magiging senaryo, posible po itong hindi papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ito po ay magla-landfall lamang sa China. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng August 6, ito nga po ay tuloy-tuloy na makakaranas nga po tayo ng pagulan sa western section ng ating bansa. Dulot pa rin po yan ng habagat dahil nga po sa paghatak ni Bagyong Dolphin. By August 7, same pa rin po yung ating magiging possible scenario sa umaga at ganoon din po pagdating ng gabi makakaranas po ng pagulan ng western section ng ating bansa. Kaya mag-ingat nga po yung ating mga kababayan na tuloy-tuloy na makakaranas ng pagulan. Ito nga pong bahagi ng Ilocos Region, dito po sa may Zambales, Bataan, Mindoro provinces at kasama rin po ang Batangas at Cavite at Metro Manila. Posibleng makaranas ng mga biglang pagbuhos na mahina at katamtamang pag-ulan na paminsan-minsan merong pagbugso ng malalakas na pag-ulan. By August 8 po ng gabi, ganun pa rin po, no? Tuloy-tuloy pa rin po yung western section ng ating bansa makakaranas ng pagulan dahil sa habagat. At pagsapit po ng August 9, same scenario pa rin po tayo. Western section pa rin ng ating bansa ang makakaranas ng mga pagulan. Ganun din po pagdating ng gabi ng August 9. By August 10 naman po, posible nga po maglandfall na yan si Dolphin sa parte ng China at nakikita naman po natin sa ating satellite image na nagkakaroon na ng panibagong sama ng panahon na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By August 10 ng gabi, mataas ang tsansa ng pagulan sa western section ng ating bansa dahil po sa habagat na hinahatak pa rin po ni Bagyong Dolphin habang posibleng maging bagyo yung isang sama ng panahon na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero as of now, mababa naman ang tsansa niya na pumasok sa ating bansa dahil magiging stationary lamang po yan dyan po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng August 11, so expected nga po natin, maulan pa rin po sa ating bansa, lalong-lalo na po yung western section ng ating bansa. At pagsapit ng August 12, ganun pa rin po yung ating magiging senaryo, kaya mag-ingat at maghanda yung ating mga kababayan dahil nga sa tuloy-tuloy na pagulan, posible po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kung mapapansin nyo naman po yung bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay halos hindi umaalis, no, sa pwesto dahil almost stationary nga po ito. Dahil kung mapapansin nyo, may hangin na tumutulak dito nga po sa may parte ng Pilipinas. Yun naman po yung pagtulak ng habagat. Habang may hangin din na nanggagaling dito nga po sa may parte naman ng Australia at meron ding hangin na nanggagaling naman sa parte ng Japan. By August 14, almost stationary pa rin po itong bagyo na nasa labas ng ating bansa habang tuloy-tuloy pa rin po yung habagat na makakaapekto sa ating bansa at makakaranas nga po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan. By August 15, mas maulan nga po sa gabi, lalong-lalo na po sa halos malaking bahagi ng Luzon, Central Luzon at Southern Luzon. Kaya mag-ingat nga po yung ating mga kababayan. By August 16, kung makikita nyo, almost stationary pa rin po, maliit pa rin yung nagiging pagkilos nitong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po yung imo-monitor natin, no, kung ano nga ba yung kanyang magiging posibleng senaryo sa mga susunod na advanced weather forecast. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayo tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.